Isang magkapitbahay na nagsimula lang sa biniling yelo. O, kakaiba, di ba? Na umano ay, syempre, nilagay na yung yelo sa iinumin niya, di ba? Lasang poso. Kadiri, ayan, nagkasulian at nagkahagisan pa ng yelo. Day, masakit yon. Masakit yon. O, eto na. Banggaan na to the tune of Ice Safety. Si Maricon ay bumili ng ice sa kanyang kapitbahay na si Vanji. Pero dahil daw sa yelo, ang kanilang inumin ay naglasang poso. Matagal na po akong bumibiling yelo kay Maring Banji. Masarap naman po lasa niya. Lasa naman po kung mineral, hindi po lasang puso. Isa po ako sa magpapatunay na nabiling yelo kay Ate Banji ay lasang poso. Kasi po noong araw na yun, nandun po ako at natikman ko po yung juice na hinanda ni Maring Maricon. Lumamig pa kaya ang pagtatalo o patuloy ang pag-init ng kanilang mga ulo? Eto na ang G na G o gigil na magreklamo. Eto na si Maricon, humarap ka na! Okay, so nagsimula sa yelo ang lahat. Opo. Magkano na ba ang yelo ngayon? Bali, 5 piso po sa kanya. 5 piso Opo. ang isang piraso? Opo, kasi mineral daw po eh. Mineral daw. Opo. Mineral. Okay. Gano'ng kalaki naman yung tipak ng yelo na 5 piso? Mga ganyan po siya. Mga ganon. Mataba naman po siya. Mataba, tapos dudurugin na lang. Opo, para magkasya sa pitchel. Ayun, wala kayong freezer sa bahay? Actually, kasi- may rep naman po, kaso hindi ganun kalamig yung mga tubig. Kaya kailangan po ng yelo. Bakit may ref na hindi lumalamig ang tubig? Binili mo, saan mo nilagay? Sa baso ng tubig? Sa pitchel po, kasi nilagyan ko ng tubig para Okay. lumamig po yung inumin ng mga bisita namin. May bisita. Opo, kasi may salo-salo po. May salo-salo. Okay. So, ano yung lasa nung ininom mo? Actually, hindi po ako unang nakainom eh, kasi yung bisita ko po, sinabi lang sa akin na, bakit ganun parang iba ang lasa? Parang lasang poso. So, ginawa ko po, tinikman ko din. Pag inom ko, nag-isip din ako, sabi ko, oo nga, bakit ganun? Mineral yung binili ko. Oh. Bakit lasang poso? Ano ba lasa ng poso? Hindi ko pa natitikman. Kung ano yung amoy siguro, parang yun ang nalalasahan mo. Kalawang daw po. Sinama ko po yung anak ko, sabi ko, samahan mo nga ako, ibabalik natin. At itatanong ko na din bakit ganun. Nakapaskil naman, mineral. So, nagpunta kami ng anak ko, then tinawag ko si Ate Vanji. Sabi ko, Ate Vanji, yung mga nabili kong yelo, kasi, yung tinimpla kong isa, parang lasang poso po. Nakainom yung isang bisita ko. So, yun, naman yung ko sa kanya, pag soli ko. Kaso parang nagalit siya, kasi bakit daw, sa tagal-tagal daw po niya nagtitinda ng yelo, ako lang daw yung nagreklamo. So sabi ko naman, hindi ko po problema yun. Kasi una po, hindi naman akong unang nakatikim yung bisita ko. So syempre, bilang may bisita ako, nakakahiya naman ako kung hindi ko gagawa ng paraan. O, teka muna, paano nangyari yung nagkahagisan? Pinipilit niya po na hindi daw po totoo yung sinasabi ko. Sinisiraan ko lang daw po siya. Ganon? Nako, parang may naaamoy na naman ako na may pinaguhugutan kayong dalawa, hindi lang yelo. Asawa. Ha? Meron ano ba pa yan? po. Jowa ba yan? Hindi po. Alagang aso? O kaya Hindi po. ay maingay sa kapitbahay? Ano yan? Actually, meron pa po siyang isa pang parang masasabi ko po bang atraso to? Kasi nagpapalay away po ako ng alahas. Pero hindi po sa akin yon. Okay. Parang nangungumisyon lang din po ako. Okay. Ngayon, bago po kami nagkasundo, pinaliwanag ko po sa kanya yung mga proseso po. Kasi pag layaway po, bago mo makukuha yung item sa akin, fully paid nyo po. Then, saka ako po ibibigay sa'yo yung alahas. Opo. Ganon. Pero meron po siyang 5 months to pay. So, meaning to say po, pag ang isang buwan, 2,000 po yun kasi halagang 10,000 po yung alahas. Opo, nakapaghulog po siya ng 3 buwan. Okay. Okay naman. Tapos? Opo. So, itong huling January, hindi na po siya naghulog. Sabi niya sa akin, hindi na daw siya makakapaghulog kasi wala na siyang pera.
Oh. Opo. Paano yun? O, tapos? Oh, ngayon po, tapos nakikiusap siya sa akin na kung po pwede raw po, maibalik ko yung pera niya. Kasi, kasi may paggagamitan din daw siya. Ay? Opo, yun nga po, nakikiusap naman siya sa akin na kasi may sakit daw yung asawa niya, pang may maintenance na lang daw, bibili daw po niya. Ako naman po okay naman, naiintindihan ko po siya. Kaso wala naman po sa akin ng pera. Nandun po sa tao kasi pagka naghulog po siya sa akin, syempre bibigay ko po kaagad doon kasi hindi naman po akong may-ari noon. So bali ang nangyayari po kasi, may commission lang naman akong 5% doon. So ngayon, nagagalit siya kasi bakit daw hindi ko ibalik sa kanya? Anong ibabalik ko? Wala naman po sa akin. Okay. Sabi ko, kakausapin ko yung may-ari, pero hindi ko po mapapangako sa kanya na gusto niyang maibalik ng buo sa kanya. Okay. Di ba po?